Good morning guys! Welcome again sa konting kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. Now, ang tagal na natin ang huling video natin. Parang, I think that was 2 months ago pa. Medyo naging busy kasi tayo dun sa nakaraan na naganap na Vespa Cup. So, naging busy tayo dun sa racing natin. So, nag-set up tayo ng mga race bike. So, this time, may ilalabas na naman akong panibagong video. Konting kaalaman na naman to. Kasi we're prepping up na naman yung bike naman for Vespa Rally. Meron kasi tayong gaganapin na Vespa Rally, courtesy of Vespa Pilipinas yan. Pa-event nila yan, Vespa Rally, I think that is on February 6. So, ngayon, ano bang preparation ginagawa natin dun sa ating motor? Now, first of all, Vespa Rally, medyo mahaba kasi ang biyahe niyan. So, madalas, ang makina natin ay under stress kasi dahil sa long ride. So, since tuloy-tuloy ang biyahe, kailangan natin medyo ma-maintain ang temperature ng ating mga makina for the engine to work properly. Now, nakaisip ako ng isang way para mapalamig ang engine natin. Ito yung kinabit natin dito, which is the oil cooler. Ito yung oil cooler na nilalagay sa engine. But this time, ito, may sarili siyang pump and meron din siyang sariling fan. So, eto na yon. Kung ano yung kinabit natin dito, pakita ko sa inyo. Ito yung oil cooler natin. And then, nakakonect yan doon sa, pakita natin ma'am to, sa may oil drain plug, going doon sa ating oil pump, paakyat dito sa ating oil cooler, and then back again doon sa papunta sa ating oil pan, papasok uli doon sa engine. Now, ano bang silbi nito? Ang oil cooler, basically, again, kaya nga siya tinawag na oil cooler, pinapalamig niya yung engine ng gamit etong parang maliit na radiator na to. Diyan pumapasok ang oil natin, and then ilalabas niya na malamig na ang oil going doon sa engine. So, paano ba nag-work yan? Since meron tayong sariling pump, hinihigop niya yung oil coming from dun sa oil drain plug natin, iakyat niya dito sa oil cooler, and then ibababa niya again dun sa engine. Now, ano yung silbi ng fan? Bakit meron tayong fan? Yung fan niyan, gumagamit din ako, if you watch my other videos before, yung fan ko, meron ding sariling temperature controller, which is nilagay ko dito. Now, nag-activate lang yung fan pagka tumaas siya ng 80 degrees Celsius pataas para lang ma-maintain or para ma-maintain natin yung lamig ng engine na 80 degrees lang. Then again kasi, ang engine hindi rin siya pwedeng masyadong malamig. So, meron tayong nominal temperature na tinatawag na kailangan at least 80 degrees Celsius ang init ng ating engine for it to perform well. So, pag sobrang lamig kasi, hindi rin maganda yon kasi hindi nag-e-expand yung mga metal at saka yung mga parts sa loob ng engine para mag-perform ng maayos. So, again, hindi rin maganda ang sobrang lamig ang engine. So, kailangan i-maintain lang natin 80 degrees, 80 to 90 degrees. Kasi usually ang Vespa, ang alam ko 80 to 110 or 120 degrees ang init niyan. Depende sa panahon. So, ang oil cooler, it will maintain yung temperature ng ating langis para makaperform ng maayos, ma-maintain niya yung viscosity ng ating langis, mas tatagal yung langis natin sa engine. So, yun naman ang yung duration ng langis natin, mas gaganda sa loob ng engine kasi nga hindi siya ganong nasusunog, hindi siya ganong naluluto ng engine natin because of the high temperature. So, yun ang silbi nito. Pakita ko sa inyo, parinig ko sa inyo, ito yung mic. Pag in-on ko kasi itong ating ignition, kung maririnig nyo, ayan, I don't know kung maririnig nyo yan, yung pump natin gumagana na. So, hinihigop niya na yung langis doon sa oil drain plug, going dito sa oil cooler, pababa again doon sa ating oil pan. Now, bakit ganun ang ginawa ko? Bakit merong sariling pump? Pwede naman yan na tulad ng ginagawa sa ibang bansa, kumukuha ng sariling linya doon sa ating engine
papunta dito sa oil cooler. Again, sa akin kasi, bakit ko ginawang gano'n na may sarili siyang pump? The only reason behind it, ako kasi, being mechanic, ayokong nagugulo yung ecosystem ng engine itself. So gusto ko mag-work pa rin siya kahit wala to or eto additional lang naman to eh. So kahit masira tong oil cooler natin, magpe-perform pa rin na maayos yung engine natin kasi parang stock lang yon. Walang binago sa ecosystem niya. So yun yung akin sa sarili ko lang na opinion yon. So again, whatever happens dito sa ating oil cooler, masira man ang pump, hindi siya gumana, still, ang oil ay bababa lang doon sa ating oil pan, and then, may higo pa rin ang engine, and then gagana pa rin siya. Hindi siya matutuyuan ng langis. Kasi yun ang problem ng iba. Pagka nasira or nasira ang oil cooler, huminto ang pump or whatsoever, yung iba, sinasabi nila, pag huminto, paano na yung oil? Hindi na iikot. Again, hindi. Meron tayong sariling oil pump, masira man yan, whatsoever. Ang gusto ko kasi mangyari pag nagkakabit ako ng mga ganito, ay gusto ko fail-proof siya. Biyahe-proof, kahit saan mo dalhin, pwede. So, kahit masira siya, still, aandar pa rin ang engine mo. So, this one is already been tested. Nagamit ko na to ng medyo malayo-layo na. Mga 3,000-5,000 kilometers ko na natesto bago ko nilabas sa market. Kasi gusto ko masigurado na okay siya sa lahat. So, ang gamit kong hose dito and fittings would be HYB and Earls na hose ang gamit ko para just to make sure na matibay at hindi siya basta-basta tatagas. So, yun yung ginagamit ko dyan. And then, again, itong fan, pakita ko sa inyo, pag binaba ko ang temperature niyan, pakikita ko sa inyo dito, tingnan natin, na once na reach niya, halimbawa, ang 80 degrees Celsius or mas mataas pa, ito nangyayari. Bababa ko muna to para lang mapagana natin ang ating fan. Yan. Kung makikita nyo, andito ang fan. Makikita ko sa inyo dito. Dito siya nakalagay sa ilalim. So, ito, papakita ko kung paano siya bumubuga, kung gaano kalakas ang hangin yan. Ayan. Andyan ang pinaka-fan niya mismo. So, binubuga niya yung hangin, mainit na hangin galing doon sa engine block natin, pababa. So, just to make sure na ma-maintain niya yung proper temperature niya na 80 degrees Celsius. Now, once na na-reach niya uling 80 degrees, bumaba na siya ng gano'n, automatically, itong fan natin ay namamatay. So, hindi rin tuloy-tuloy ang fan natin pagka na-reach na ang lower temperature or na-reach niya na 80 degrees, mamamatay na yung fan. So, okay na uli siya. So, ganon. Yun ang naging silbi na itong ating oil cooler. So, kung gusto niya ng gantong setup, pwede natin ilagay yan sa inyo. PM nyo ako. Kung magkano yan, PM nyo na lang kami para malaman nyo. And ito, kailangan rin ng calibration. It will take parang 1 to 2 days lang naman para maikabit natin to. And kailangan ko i-test din kasi kailangan ko makita kung may tagas siya para at least pag binigay ko sa inyo ay maayos lahat. So, para maging biyahe-proof siya. So, yun lang. At least may natutunan kayo ngayon. Bagong product yan. Again, dito lang ginagawa yan sa Scoot Monkey. And big shoutout also kay kila Access Plus, All-ins. Meron kaming cap, meron kaming shirt. Coming from All-ins yan. Kung gusto niyo ng mga gantong merch, available din yan dito sa Scoot Monkey. Punta lang kayo dito. And again, nakita nyo kung paano tong bagong modification na to. And hopefully makita ko kayo again sa next video natin. Medyo matagal tayo nagkaroon ng video pero then again, susunod-sunod na natin to. Basta may time, gagawa tayo ng video para sa inyo. Para meron tayong maraming matutunan at marami tayong modifications na pwedeng gawin sa ating Vespa. So yun lang. Thank you for watching and see you again on our next video.